Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Palawan, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ano ho? At makakasama ho ninyo ako sa loob ng 1 oras na palatuntunan. Ang wala ho tayong personalan. Trabaho lang po tayo mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang inyong makakadaupang palad na maghahatid ng balita at paalaala sa lahat ng mga nagmamahal sa sambayanang Pilipino. Ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ng Ang headlines po natin ngayon mga kababayan ay ganito ho. Lilitaw pa ba kaya ang katotohanan sa bagong liderato ng Senado? Ayon ho dito sa 18 dating sundalo. Ano ho? ng bawat litanya niya. Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Inaasahan ho kasi na di umano nitong mga dating sundalo na ano ho ang sinasabi nila? Yung mga dating sundalo na ito ho, yung mga bodyguard o yung security personnel ni dating Congressman Saldico na ika nga ay doon ho sa pagkakaroon ho ng balasahan diyan ho sa liderato ng Senado ay ngayon ho ay sa kanilang pangamba na sa kasalukuyan kasi ay formal na ho nakaupo sa Senate seat itong si Senate President Sherwin Gatchalian. At itong si Senador Erwin Tolpo ng Blue Ribbon Committee na may hawak ng investigasyon sa flood control. Kasama ho kasi sa tinukoy itong si Erwin Tolpo ng 18 sundalo na diniliberan di umano ng mali-malitang perang kickback na galing naman ho dyan sa flood control na ito naman ho ay mariing pinabulaanan ni Senador Erwin Tolpo. Bagaman ho ay hindi ho kayo, bagaman ho ay kayo ay pinangalanan, hindi ho ibig sabihin kayo ho ay ika nga ay convicted na. Hindi ho, dadaan pa ho sa pagsisiyasat. Ano ho? Eto hong dahil ho dito mga kababayan ko ay nababahala ito si Attorney Levy Baligod, ano ho mga kaibigan, na baka hindi na ho makapagsasalita ang kanyang mga kliyente sa Senado ho sapagkat ika nga itong si Senador Erwin Tolpo ang namumuno ho dito sapagkat meron na ho mga dating pahayag itong si Senador Tolpo na pabayaan na natin iyang flood control, wag na natin yang uungkatin sapagkat yan ho ay meron na hong report, yung partial report ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson at yung investigasyon diyan ho naman sa diyan ho ng ICI. Ano ho? Kaya ho yun na ito ho ang pinangangambahan ng grupo ni Attorney Baligod na kasama ho niyan ang 18 dating mga sundalo na nadagdagan pa ho ng 4 na siya hong nagturo, nagbanggit sa pangalan ni Senador Erwin Tolpo. Ayo,
At sabi ho ni Attorney Baligod, failed state na raw ho tayo dahil ang government, dahil ang gobyerno, there is no more governance. Wala na daw hong matinong pamamahala sa gobyerno itong ating pamahalaan. Ano ho, kaya bakit ho nila nasabi? Sapagkat meron ho mga pahayag kasi itong si Senador Erwin Tulfo, sometimes we must bend the law to please the people. Ano ho ang hindi ho ba DOJ Secretary Crispin Remulla? Yes, sir. Kaya ito ho, na-interview ho din itong si OMB. Ngayon ay ano na ho siya ngayon? Ombudsman na. O Ombudsman na Boying Remulla na siya ho ay na-interview nung isang lady anchor. Wag na ho nating babanggitin. Ang sabi ho bend the law, pwede na. Kaya ho, ito hong sabi ho naman ng anchor woman, diyan ho pala kayo magaling. Ang mga abogado. Kasi nga, ang sabi naman ni Boying, Sir Boying, kaya nga abogado tayo The law is clear. Kaya kayang baluktutin ang batas. Masunod lang ang sariling kagustuhan. Hinangaan ho siya rin natawa pa kaya ho itong pinangangambahan itong grupong ito sapagkat meron na ho kasing meron na ho kasing president na mga statement itong mga opisyal natin ng gobyerno particular itong namumuno ngayon sa Blue Ribbon Committee at maging ng ombudsman. Ito ho, kaya nasasabi ho nila na failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance. Ang equality between branches and of government, executive, legislative, and judiciary. Ito ho, ang executive department na ho, ang nakakapture. Ikang hawak na ho na nila ang lehislatura at maging ang judiciary. Ito ho ang pagkakabanggit na nitong si Attorney Levy Baligod. Ito na pinangangambahan nila. Kaya ang iba ho ay palakpak ho dito sa nangyaring ito na ika nga ay hawak na rin ng Pangulo ang dalawang sangay ng gobyerno, yung executive, itong legislative at judiciary. Palakpakan mo. Ang dami hong natuwa. At meron naman hong mamaya, meron hong dalawang attorney nagbumabatikos. Hindi ho sila sang-ayon. Kaya ito tuloy lang ho natin. Yun hong ating headlines ho natin. Yun ho kasing ang sabi ni Attorney Baligod ay mahalaga sana. Mahalaga sana ang independent ng Senado. Lalo na sa investigasyon. Kaso nga lang ito matapos na magpatawag si President Bongbong Marcos Jr. ng special session ng Senate at naging legal na. Naging legal na yung bilang ng 12 sa 13 na dati ang 12 ay majority na rin kaysa 13. Ito nga ho ay matapos na tumalon pang-13 J. Pang-13 J Joel Villanueva sa grupo ni Senador Sherwin Gatchalian. Kaya nga ho ito nandito. So magbabasa trending ngayon ho ito ay itong mga marites ho natin sa social media. Ito daw ho kasi itong si Senador Joel Villanueva, ito sila ho yung ng GIL, Jesus is Lord. Kaya lang ho, ang sabi ho kay ng tatay ni Joel, sundin mo yung konsensya mo. Nasunod yung konsensya ni Jesus.
yung konsensya ni Jesus Crispin Rimulya. Ah, sige. Pag hindi ka pag hindi ka sumunod, uungkatin ko yung 3.4 billion, no? DPWH allocation ng dating SIBAC party list ng tatay mo. Ah, may kaso ka pang plunder, graft and corruption. Sino ho ang susundin mo? Yung konsensya ni Jesus o konsensya ni Judas? Letter J din yun si Judas eh. Judas Iscariote. Dalawa na raw ho kayo ang sabi ni Camille. Hindi, Senadora Camille Villar ang sinunan yan sa grupo natin. Ang ika nga ay lumipat ng kampo ay masahol pa kaysa kay Judas. Nakumpleto yung pang-12 Judas. Sino yung pang-12 Judas? Judas Iscariote. Iscariote. Jesus Escudero. Anak lang tipaklong panglima. Dagdagan naging legitimate na sila nga sa majority kasi dati 12 majority na rin ho. Kasi nga ang sabi nga ho dito ni ombudsman, kayang-kayang baluktutin ng batas. Masunod lang ang sariling kagustuhan. Kaya yung majority na rin yung 12 kaysa 13. Diba? Ngayon, yung pang-13 Judas na kumpleto na. Kaya legitimate na ho. Legitimate na yung 13, majority na sa pamamagitan ng pagtalon ni Senador Joel Villanueva. Hindi ba? Hindi na ho bugos. Hindi na illegitimate. Ito ho ay tamang kwentado na ho. Sa 24, hindi ho majority ang 12. 13 talaga ho. Tumama na ho kayo ngayon matapos na ho. Natuldukan na rin ho yung pagtutuwid ng salitang majority sa 24. 13 ang majority. Nang matapos nga si Letter J. Si Letter J ay tinakot ni Letter J. Ay, hindi ho nasunod yung kalooban ni Jesus, kundi kay Jesus Crispin Rimulya na atas ni PBBM Jr. Gawa ka ng session ha, special session dyan ha. Tapusin nyo na yung bangayan dyan. Sawan-sawa ng taong bayan, nagagalit ng taong bayan, pati ako nadadamay, binubuna ako dyan sa Jensen. Sabihin ba naman sa akin balik mo yung mga ninakaw? Kaya nagbibingi-bingihan na nga lang ako para di. Hindi ba? Eto, sabi. Ito hong pagiging legitimate na ho. Sapagkat matapos nga magpatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. Ay kagad na ito na-convince na ho. Itong si Senador Joel, kaya naging legitimate na ho sila ngayon sa plenaryo. Sila na ho ngayon ang majority 13, ang bagong Senate leadership ngayon ho. Pero ho, ito ho ang pinangangambahan ng mga sundalo, baka ho daw mawawala na ang investigasyon sa mga dating investigasyon dyan ho sa flood control para malaman ho ang mga deliveries ng mga mali-maletang puno ng pera na na-deliver sa mga binanggit na hong mga personalidad. Kaya't ang banggit ho ni Attorney Baligod lilitaw pa kaya ang katotohanan sa bagong leadership? Yan ho ang tanong Yan ho ang malaking tanong ngayon.
Hindi pa ho natin na wala pa hong lumalabas na balita ngayon na kanila hong uungkatin muli, ipagpapatuloy yung investigasyon diyan ho sa Blue Ribbon Committee na tatalakay ho sa flood control. Kasi napakalaki, may hintakutan yung marami daw dito. Sabi nga ito si Diskaya 150 na mga mambabatas pa sa dami-dami ho yan. Kaya ho sila takot na takot. Baka ito maungkat na naman. Baka kasi meron na hong may mga pahayag na ho kasi dito si Senador Erwin. Huwag na natin pakialaman yung flood control. Kasi nakapag-submit na ng partial report ang dating Blue Ribbon Committee ni dating ng dating Blue Ribbon Chairman, Senador Ping Lacson. Ipaubayan na natin yan sa Ombudsman at maging yung investigasyon na pag-submit na rin ng report ang ICI. Hayaan na natin ang Ombudsman, kaya lang ho ang pangamba nga ho dito kayang baluktutin ang batas, masunod lang ang sariling kagustuhan. Bendalo ay pwede. Saan ka pa? Siyempre mangangamba ka. Sige nga. May katwiran ba? Meron. Ito pa ho. Ang gobyerno daw ngayon ay wala na hong silbing maglingkod sa taong bayan sapagkat wala na rahong pondo. Alam mo ninyo yung ating yung inaasahan lamang ho natin na malaking ika nga ay tulong para sa ekonomiya, ika nga yung malaking ambag ho rito ay ang mga OFWs, yung kanilang mga remittances sapagkat yung mga batay ho sa datos, meron hong $40 million ang pumapasok sa Kabanang Bayan taon-taon dito ho sa Kabanang Bayan sa Pilipinas. Yan lang ho ay ipinambabayad sa utang natin. Na ang utang natin ay mahigit 13 trilyones na. Bagsak ho ang ekonomiya ho natin. Wala ho tayong revenue dyan ho na nakukuha dyan sa agriculture. Bagsak. Ang turismo, bagsak. Lalo't lalo na ngayon ang tinamaan na naman tayo ng kalamidad. Mas malaki ang ginagastos ng gobyerno kaysa pumapasok na pera sa gobyerno. Kaya malaki ho ang deficit ho natin. Kaya ho yung mga nagbabalak na magkaanak, naku po. Bago ho mag-isip-isip kayo, hindi pa ho ipinanganganak yan. Kapag ginawa ho ninyo magkaroon ho kayo ng anak, automatic ho, 165,000 kagad yung babayaran sanggol pa lang. Sige. Sige, mag-anak pa kayo. Gusto nyo pa mag-anak, magkautang-utang din yung anak nyo. Ibig sabihin na, bahala na sila. Total, babayaran din nila yan. Yun ang magiging kapag hindi na talaga matiis di ba? Kaya yung mga matitino talaga palaki na yung utang ng gobyerno, palaki din yung babayaran ng mga buwis ng ating ng mga kababayan natin. Hindi naman ho apektado yung mga mayayaman Lalo na tumanggap po ng maliit ang pera, wala hong epekto ng mga yan. Ang apektado ho doon yan yung mga maliliit, yung mga mahihirap. Ito nga lang dito sa pabahay ho sa gobyerno sa mga eskwelahan. Ito ho, kasama din ho kasi ako, hindi naman ho ako corrupt na tawag nito na media para bayaran ka, halimbawa bigyan ka na 200,000 o kaya 500,000 para lang batikusin mo yung isang tao na wala namang atraso sa iyo. Basta't mabayaran ka lang, tirahin mo ng tirahin yan. Kaya hindi ho ako tumatanggap ng ganun Kasi nga, magiging daan pa yan para mabuli yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung tatay mo, yung lolo mo, magnanakaw yun. Nabubuli. Hindi ho ba?
Eh hindi na baling tumira ako sa squatter area. Marangal naman yun. Oh, kaya lang dahil nga hindi naman ho tayo kumikita ng pera, hindi ho tayo tumatanggap ng mga ika nga, hindi naman ho tayo mahilig pumi-R, yung tawag yung PR. Eh hindi ho talaga ano ho, totoo naman ho nga hindi ho mabubuhay ang isang media, lalo na't ikaw yan ang trabaho mo nang hindi ka pwede, na hindi ka babayaran. Binabayaran ho talaga yung media. Talagang lihitimo yan. Ang sinasabi ho dyan na binabayaran na media na yun hong illegal. Illegal. Lalo-lalo na maninira ka lang ng kapwa mo, tirahin mo ng tirahin para ika nga para ka kumita. Yun ang illegal ho yun. Dumaan ka sa fair and laban. Patas na labanan. Ay meron nga dyan, may pinapatos dyan, 1,000 nga lang eh. 3 beses mo ito i-ere ha. 3 beses mo na-ere o 1,000. Mga press release ano ho. Lalo dyan sa radyo. Galing ho akong radyo eh. Galing din ho naman ako ng TV. Nakaranas din naman ako ng TV. Dumaan ako sa radyo. Ano ho? Dumaan din ako sa dyaryo. Meron ho tayong kulong dyan sa radyo. Dyan sa dyaryo. Pero tayo ho, balanse ho ang pang ano natin. Hindi ho tayo nagpapabayad. Totoong pumi-PR ho tayo dyan. Sapagkat dyan ho natin kinukuha yung pambayad natin sa kuryente. Pambayad natin sa materyales. Saan natin kukuha yan kung hindi tayo mababayaran? Ang sinasabi natin yung mga corrupt na mga media men, ayun ho ang nagpapabayad para lang ho manira ng kapwa. Kagaya ho ngayon, diyan ho kung sino-sino hong naninira diyan kay Vice President Sara Duterte, ano? Totoo ho ba yung sinasabi ho ninyo? Meron ho ba kayong mga batayan? Kayo ho ba ay hindi one-sided? Dapat interviewin niyo mismo yung tao. Hindi yung nagtatago kayo dun sa anino. Sabihin mo, totoo ba itong akusasyon sa inyo? Ganito hong akusasyon. Liliwanagin lang ho natin. Para yun ho illegal. Kapag kayo binigyan, dahil sa inyong pagmamalasakit sa tao, binigyan kayo ng pabor, tanggapin ho ninyo. Hindi ho ninyo piniwersayan. Huwag lang pipersahin. Meron tinatawag na crying money. At saka meron tinatawag na laughing money. Wag naman ho doon sa crying money. Totoo yun sa media ho eh. Kaya hindi natin wag na ho tayo mga twiran. Baka nga tumahimik na lang ho kayo. Totoo naman ho yun eh. Ito pa, pagpatuloy nga natin, ito ho nga sinasabi kasi ni Attorney Baligon, maging yung mga itong mga 12 sundalo. Yung mga binibigyan ho ninyo mga na pera diyan sa media men na mga PR man ho, dapat tinatanong din ho ninyo para ho saan ba yan? Ito ho ba ay dadalhin niyo sa istasyon ninyo bilang o dahil sa yung mga issue na dapat na lumabas sa publiko ay mailabas ho ninyo sapagkat nagbabayad din ho yung mga TV yan sa radyo ng kuryente ng mga personnel. Sa nila kukuhin na kaya ho meron ng mga PR manager. Kaya medyo ho natuwa naman ako nung sawatain itong si Tatay Ludovica nung sinasabi ng mga sundalo na binibigyan ng pera. Ako naman ho na totoo yun. Huwag yun na hong anuhin yan sapagkat mayroong mga PR manager na humaharap ho diyan. Yun ho umiyak. Ibig sabihin, hindi na ho gani. Mga ngatwiran pa itong si Arnold Clavio. Isa ka na batikos kaya dapat interviewin mo siya si Vice President. Total may programa ka. Pagkatapos ngayon, ibabalingan mo para ika nga gumaan-gaan yung akusasyon sa iyo. Tambihira naman niya kakasuhan mo. Di lalo kang matidiin ho diyan. Dapat, pagka ganon, wag yung panakot. Dapat, kausapin nyo. Sige,
Yaman din lamang na na-broadcast mo yung pangalan ko na ako nahatiran ng pera. Kayo ay aking imbitahan dito sa aking programa para magkaliwanagan ho tayo. Ako naman ho kung ako'y nagkamali talaga bakit ba hindi? Meron naman tayong proseso Oh, yun mo ibang ibinibigay sa akin ito ba ay lehitimo ba ito o illegal? Yun lang. Mananakot kagad kayo ng mga sampa-sampa ng kaso-kaso umiiyak kagad kayo, ibig sabihin guilty ka lang kayo. Hindi ho natin may itatatwa ho, meron talaga mga PR manager para ho diyan sa mga sa media. Kasi ho ang media marami ho din binabayaran mga tauhan yan, yung mga pangangailangan ho. Kaya eto hong ito ay palagay sa aking opinion lang naman ho to, no? Hindi ko kayo nilalahat. Sapagkat ako kahit na ako pipitsugin naiintindihan ko. Naiintindihan ko 'yon sapagkat galing din naman ako diyan sa malaking istasyon. Eto. 'Yon. Ito hong pinangangambahan ho ng 18 na mga dating nadagdagan pa ho. Ito ang 4, yung 18 dating sundalo. Iyon ho kasing kung sakaling ito ho hindi na mapakinggan, kawawa ng paano nila mailalantad yung katotohanan tungkol ho dyan sa nakawa sa mga delibera na yan, na nadawit pa nga ho ang media. Ito na nga ho itong sabi pa ho, ang gobyerno ngayon ay wala nang silbing maglingkod sa taong bayan sapagkat wala na hong mga pundo. Kasi yung mga pundo nga ho ay nailagay na sa maleta o nailagay sa mga supot-supot. Ito ho, yun hong malawak ang korupsyon na kagagawan ho ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ho ay katumbas daw ho ito ng krimen, ang crime against humanity. Kaya ho nananawagan ho itong 18 mga dating sundalo na ika nga ay sila ho ay imbitahan din. Imbitahan sila sa pagdinig sa flood control at huwag silang ituring na kaaway at sila ho ay haharap ho sa investigasyon at para kung gusto talaga lang pamalaan na ito lumitaw yung katotohanan sapagkat ayon kay Presidente galit siya sa mga magnanakaw, ito na ho ang tamang panahon. Ito ho ang tamang landas para lamang ho ilabas ang katotohanan. Ito. Ito ang ng Presidente. Mahiya naman kayo kaya nga, hindi rin ho ninyo masisisi itong mga lumantad na ito sapagkat meron din naman silang pinanghahawakang salita. Lalo na't Presidente ang nagsasabi. Ang sabi nga ng Presidente, hindi ko sila masisisi o kung bakit sila dismayado sa gobyerno. Dahil nga dyan sa naging malaking kontrobersiya lalo't lalo na kapag dumating yung mga kalamidad, lulutang na naman sila sa baha, sa tubig baha. Yung kanilang mga ari-arian na pinundar, iaagusin lang yan. Wala na naman silang matitiran yan. Ngayon, ang gobyerno ho, lilingapin kayo ng gobyerno. Yung gobyerno, mas malaki ho ang ginagastos kaysa revenues. Yung pumapasok. Kaya ho tayo utang ng utang para lang ho matugunan yung pangangailangan ng magastusin ng bansa. Lalong-lalo diyan sa infrastructure. Diyan ho sa Mindanao. Yung mga tulay na nasira, yung mga kalsadang nagkabitak-bitak, yung mga eskwelahan, yung government offices ngayon na hindi na pwedeng pakinabang, talagang didemolish ho yan. Magtatayo ng panibago. Saan kukunin naman yung ang pundo ho dyan? Kaya ho nagtitipid. Tipid ang ating gobyerno. Yan.